Magandang umaga po mga kapatid. Welcome po sa ating morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul. Ito po ang ating daily dose for the nourishment of our souls. Muli po nating umpisahan ang araw na ito ng Martes sa isang pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic ngayong umaga ay sino ang hypocrite? Ang ating pong pagbabatayang mga talata ay sa Mateo 23:3b. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinangangaral. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ang pagiging hypocrite ay isang di pagsasagawa ng mga bagay na itinuturo o ipinapangaral. Being a hypocrite is not doing what you preach, not walking your talk. Kung ang ginagawa natin taliwas sa ating sinasabi, we are hypocrites. Kung tayo mismo'y nangangaral na maging kaibig-ibig, pero kumikilos tayo ng hindi tama o hindi natin isinasaalang-alang ang mararamdaman ng ating kapwa, we are hypocrites. Kung galit tayo sa chismosa, pero tayo naman ang nuno ng chismis, kapaimbabawan o pagiging ipokrita yun.
Maganda naman ang itinuturo ng mga eskriba at mga pariseyo. In fact, ang wika ni Jesus sa verse 3a, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Yung nila po ay tumutukoy doon sa mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Ang problema dito ay hindi yung itinuturo, kundi yung nagtuturo. Ang pagiging hypocrite ay ang pagdidemand sa iba na magsakripisyo pero tayo mismo ay hindi handang magsakripisyo. Wika nga ni Jesus sa Mateo 23:4, pinagpapasa nila ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Tayo ay hypocrites kung sinasabi natin sa ibang magpakasipag pero tulog naman tayo ng tulog. Tayo ay hypocrites kung ating ipinangangaral na huwag mandaraya, ngunit nakikitaan din tayo ng mga kilos ng pandaraya. Ang Jesus ay isang authentic leader sapagkat dinidiman sa atin na gawin natin ang anumang bagay na hindi niya unang ginawa. Nang iniutos niya sa ating mahalin at ibigin ang ating kapwa, ginawa niya ito hanggang doon sa ibabaw ng krus nang ang kauna-unahan niyang hiniling sa Ama habang siya ay nasa bingit ng kamatayan, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ayon po yun sa Lucas 23:34b. Noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang iniidolo ng mga Hudyo sa pamumuhay espiritual ay ang mga pariseyo at mga eskriba o mga tagapagturo ng kautusan. Pinaniniwalaan ng maraming kung may dalawang papunta sa langit, isa roon ay sinisiguro nilang pariseyo or eskriba. Sila'y tinitingala sa lipunang Hudyo. Bibihira ang maglalakas loob na sila'y pulaan sa public. Sila'y makapangyarihan at lubos na iginagalang ng mga tao. Isa sa bibihirang pumula sa kanila ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ating teksto, ayagang kinundina ni Jesus without batting an eyelash ang mga eskriba at pariseyo. Hindi dahil sa kanilang itinuturo o sa kanilang pagiging nasa ibabaw ng lipunan, kundi sa kanilang pagiging mapagpaimbabaw o pagiging ipokrito or hypocrites. Ang definition ng hypocrite ay a person who pretends to have virtues, moral or religious beliefs, principles, etc. that he or she does not actually possess. Ang taong hypocrite ay mapagkunwari, mapagpaimbabaw, sinungaling, plastic. Siya'y taong mapagpanggap, huwad, peke. Maanghang ang mga salitang ginagamit ng ating Panginoong Hesus kapag pinupunan niya ang mga pagiging hypocrite ng mga eskriba at pariseyo. Tulad ng nasusulat sa Mateo 23, verse 33. Mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Kaya kung tutularan natin ang pagiging hypocrite ng mga eskriba at pariseyo, tayo'y magiging mga anak ng ahas at ulupong na mapaparusahan sa impyerno. Mas mabuti pang maging bakwit kaysa maging hypocrite. Sa kabilang dako, ang pagiging totoo ay kapuri-puri. Hindi siya nabubuhay sa pagkukunwari. Siya'y may mababang kalooban. Ang kanyang mga paa ay matatag na nakatapak sa lupa at hindi palutang-lutang sa ere. Siya'y kinalulugdan ng Diyos. Mahalaga na maunawaan natin ang konsepto ng pagiging hypocrite at ang pagtuturo ni Jesus tungkol dito. Ang pananaw ng Biblia ukol sa panggagaya ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo ay nagpapakita ng pangangailangan hindi lang ituro ang tama, kundi sundin ito. Ang pangunahing punto ng Panginoong Hesus ay hindi ang pagsasagawa ng mga bagay na kanilang itinuturo. Ang Biblia ay puno ng pangaral na magpakatapat, maging totoo, at ipatupad ang mga aral na itinuturo. Ang mga salita ni Jesus sa Mateo 23 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsunod sa itinuturo, hindi lang ang pagtuturo nito.
Mahalaga ring isaalang-alang na tayo bilang tao ay may mga kahinaan at pagkukulang. Layunin ay patuloy na pag-unlad at pagpapabuti ng ating sarili, hindi lamang ang pagpapakita ng katwiran sa iba, kundi ang pagtahak ng landas ng integridad at katotohanan. Ang wakas na layunin ay ang maging isang tao na hindi lamang nagtuturo ng tama, kundi isinasabuhay ito sa bawat araw ng ating pamumuhay. Bilang mga tagapagturo, bigyan pansin natin ang mga sumusunod. Una, pagtuturo at pagsunod. Ikalawa, pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa. At ang ikatlo, pagpapahalaga sa katotohanan. Sa huli po mga kapatid, ang kahalagahan ng pagsunod sa itinuturo at hindi lamang ang pagtuturo ay mahalaga. Hindi sapat na magbigay lamang ng mga aral o mga salita. Ito ay dapat na isinasaad at isinasaalang-alang sa ating mga kilos at mga gawain. Ang tunay na ehemplo ng tapat na pamumuhay ay nagmumula sa isang taong nagtataguyod ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng mga gawaing nagpapakita ng integridad at tapat na pananampalataya. Sa ganitong paraan, ang diwa ng tapat na pamumuhay ay hindi lamang sa salita, kundi isinasaad sa bawat aspeto ng ating buhay. Ito ay nagbibigay ng diwa ng integridad, pagiging totoo sa sarili, at pagsunod sa mga aral upang maging ehemplo ng tapat at totoong pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa panibagong paalaala sa bawat isa sa amin upang maituwid namin ang aming mga kakulangan. Tawad po kung nasusumpungan mo kami o nakikitaan ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Dalangin ko po sa iyo na ingatan mo kami sa buong maghapon. Ganon din po Lord, inilalapit ko po sa iyo ang mga kapatid ko na may mga karamdaman at mga may pinagdadaan ng pagsubok o mga problema sa buhay. Tulungan mo po sila at patuloy po nilang maranasan ang iyong pag-ibig, ang makapangyarihan mong paghipo ang maranasan nila sa kanilang mga buhay. Lord, ikaw po ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa sa amin at nawa ay palaging ikaw ang aming masunod at hindi po yung aming mga sariling kagustuhan. Salamat po ng marami sa iyo. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. Friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in our workplace today. Humayo at maglingkod.